Di mo ba napapansin, bakit yung mga Chinese, yung mga Japanese, mga Koreano, at iba pang lahi napunta sa Pilipinas para mag-invest ng negosyo nila? At tayong mga Filipino, tayo yung umaalis para magtrabaho sa ibang bansa. Tara, pag-usapan natin. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So, napansin nyo ba yung sinabi ko na yon? Bakit nga ba na yung mga ibang lahi pupunta pa sa Pilipinas para magnegosyo, samantalang tayong mga Filipino umaalis, pumupunta sa abroad para magtrabaho, di ba? So, napakagandang topic nito kasi sigurado ako, isa na naman to sa mga pagtatalunan natin. Bakit nga ba tayo na mga Filipino kailangan umalis sa ibang bansa? Agree tayo, hindi natin pag-uusapan yan na kailangan gawin yan ng mga kapatid natin na OFW kasi kailangan nila mag-provide sa pamilya nila, di ba? Kasi nga naman, kung parehong trabaho, yung gagawin mo sa Pilipinas, gagawin mo sa abroad, mas malaki talaga yung sweldo nun, di ba? Yun, tatama yun, hindi natin pagtatalunan, agree kasi same amount of work, pero mas malaki yung bayad sa ibang bansa. Pero ito yung nakikita ko kasing mali. Kasi, nagsisimula kasi sa eskwelahan yan eh. Again, pagtatalunan na naman natin, bakit ba? Kasi, namulat kasi tayo na pinag-aaral tayo ng mga magulang natin. Actually, napaka-aggressive. Lalo na yung panahon ngayon nakikita ko yung mga magulang sa social media, napaka-aggressive ng mga magulang na pag-aralin yung mga anak nila para makakuha ng magagandang grades. Di ba? Mapapansin mo yan, pagkabigayan ng card, salamat sa blessing, Lord. Thank you at matataas ang grades ng anak ko. Okay yan, walang problema. Pero yung mindset na ibinibigay natin sa mga bata, doon tayo nagkakaproblema. Bakit? Kasi kalimitan sa atin, ang dahilan para makakuha ng magandang grades, para makakuha ng magandang trabaho. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng magandang sweldo. Yun naman talaga majority ng mga magulang, yun ang rason kung bakit nila pinag-aaral mabuti ang mga anak nila para magkaroon ng magandang grades, para magkaroon ng magandang trabaho. Doon tayo pumapalpak Yung ganong klaseng sistema ng pagtuturo ang bumabaon sa atin. Bakit? Kasi tinuturuan tayo yung mindset natin. Mula pag-aaral hanggang makagraduate tayo, trabahador tayo. Yun, working man tayo. So, pansinin nyo naman yan. Napag-usapan natin dati, sa tingin mo, as a general rule, sino yung mas nakakaaluan sa buhay? Yung nagtatrabaho ba? O yung nagnenegosyo? Di ba? So ngayon, mapupunta tayo doon sa negosyo. Kaya bakit ba yung mga sikat na mga schools sa bansa, Ateneo, Lasal, lagi ang focus nila pagka tuturo sa mga estudyante nila, yung road towards businesses. Hindi ko naman gine-generalize, no? Pero pansinin mo, yung mga negosyante na galing doon sa mga ganong klaseng mga schools, most likely nagiging successful kasi iba yung training nila. Ang training nila, hindi ka para magtrabaho. Ang training nila mula sa school para ka maging negosyante. Di ba? Again, napakaraming pros and cons ng trabaho at negosyo. So siguro ibang topic yun. Pero again, ano ba yung binibenta mo pagka lahat tayo kasi may binibenta. Ano yung binibenta mo pag nagtatrabaho ka? Ang binibenta mo dyan, oras mo. Oras mo. Yung skills mo, lahat ng tao, yung ibang tao na kapareho mo, pero pareho kayo ng skills, pwede rin ibenta yan. Pero ang ibinibenta dyan yung oras. Pag oras ang ibinenta mo, limitado ka lang. Ilang oras lang tayo meron sa isang araw. Siguro kagaya sa trabaho, yung 8 oras na yon na pagtatrabaho natin sa isang araw, yun yung parang optimum na oras na pwede natin itrabaho sa isang araw na maganda pa yung quality ng output na maibibigay natin. Pero more than that, baka dahan-dahan nang nagdi-depreciate yung quality ng performance mo. Let's say, 8 oras ka na doktor, di ba? Siguro yung first 8 hours mo, productive ka masyado, pero yung susunod na 8 hours mo, kasi may mga 16 hours duty, di ba? Pag minsan lutang ka na nun Di ba? Hindi ko naman yun gine-generalize, pero binibigay ko lang na set example or mas common kunyari sa factory ka nagtatrabaho. 8 oras ka, di ang ganda ng performance mo dyan. Pagtatrabawin ka pa ng another 8 hours,
Di ba? Mas malaki kitain mo doon kasi per ora bayad sa'yo, di ba? 16 hours, di ba? Pero ano na yung quality ng buhay mo, quality ng performance mo, yung pagtatrabaho mo 8 hours onwards. Di ba? Hindi na. Kasi nga, binabayaran ka sa sweldo mo. So yun yung problema natin, oras kasi ang binabayaran. Okay, bilang negosyante naman, ganun din naman yan in a way na ang problema naman sa pagiging negosyante, pag nagtatrabaho ka, 8 oras ka lang nagtatrabaho. Pero pag negosyante ka, hindi. Sinisigurado ko na sa'yo, kung gusto mo magnegosyo at ang iniisip mo, 8 oras ka lang magtatrabaho, ka na magnegosyo. Kasi sa negosyo, sigurado ako, beyond 8 hours, kang pwedeng magtrabaho. Pero ang kagandahan kasi nito, mas malaki yung potential mong kumita sa negosyo. Kumbaga, sky's the limit. Bakit? Kasi alam mo yun kung nagtatrabaho ka, per hour ka, per day ka, mabibilang mo lang hanggang pagbaligay mo na 16 hours ang kaya mong itrabaho. So yun yung maximum na pwede mong kitain, di ba? Hindi ka naman pwedeng lumampas doon dahil sobra na yun kung magtatrabaho ka beyond 16 hours, di ba? So ngayon, bilang negosyante, pwede kang lumampas doon sa 8 hours na yon. Pero again, yun sabi ko, mas mataas yung potential. Yung ceiling, sky's the limit yun. Walang kisame yun. Pwedeng mas mataas, ang kitain mo, doble pa, triple pa. Okay. Doon sa mga negative thinkers, marami tayong nakikita niya ng mga comments, oo, paano ako susugal sa negosyo? Baka mamaya matalo ako, di ba? Kung yun ang iisipin mo, sigurado ko sa iyo kapatid, talo ka na. Kung ano yung iniisip mo, yun ka. Kasi ganito yun pwede mong maisip na paano kung matalo ako. Ibabalik ko sa yung tanong, paano kung manalo ka? Di ba? So, ano yung consequence na mag-aantay sa atin? Kung matatalo ka, given yan. Kasi alam mo kung bakit? Hindi naman guaranteed ang negosyo na magiging panalo ka palagi. Pero ano ang pwedeng mangyari sa'yo kung matalo ka? Kung matalo ka, pwede ka lumaban uli kasi. Pwede mong ulitin yung cycle. Kahit 10 beses kang matalo, tandaan mo, isang panalo lang ang kailangan mo para mabago yung buhay mo. Di ba? Pero kung doon ka mag-i-stick, doon sa sinasabi natin na tinuturo natin sa atin sa eskwelahan, promise, tumatanda ka na andyan ka pa. At pag wala ka ng kabataan at wala ka ng lakas, ano ngayon ang ibebenta mo? Aasa ka na lang sa mga pamilya mo? Ito, nakikita nyo yung mga gamit sa likod, perfect example to. Nung sinasabi ko sa inyo, itong mga gamit na nandito sa likod is para kay Sir James Ines ng Balanga, Bataan City. Balanga City, Bataan. Okay. So, si Sir James, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, parang personal instructor siya. So, coach siya sa gym. So, ito, kagaya nung isang topic natin nung isang beses, yung pagiging personal coach mo, yung instructor mo, hindi yan hindi yan tinitigilan may potential yan. Either pwede ka magtayo ng sarili mong gym. Di ba? Pwede ka magtayo ng sarili mong gym. Or, kagaya ng ibang ginagawa ng ibang coach, pag nakaroon na ng experience dito, pupunta sa ibang bansa para doon magtrabaho as personal coach. Okay that's good. Wala namang masama doon. Pero ito si Sir James, mas pinili niya magstay sa Pilipinas. Alam mo, marami akong rason na maibibigay. Bakit kung ako nasa sitwasyon na yun, kasi ako dumating din ako sa sitwasyon na gano'n. Mamimili, magtatrabaho dito sa Pilipinas o magnenegosyo sa Pilipinas or magtatrabaho sa abroad, pipiliin ko talaga negosyo. Bakit? Maski ako dumaan ako sa ganyan sitwasyon. 2008, naging single parent ako. Napunta sa akin yung mga anak ko. So, yung mga anak ko noon, isang 3 taon, isang 6 na taon, parehong bata, below 7 years old. Tapos, pero sa pagiging single parent, ulila na ako. So, wala akong aasahang kapamilya. Di ba? So, pwede akong mag-abroad Kasi yun yung kalimitan. In a way parang quick escape natin. Pwede natin takbuhan kagad yun na, mag-abroad na lang ako para kumita ng malaki, papadala ko sa anak ko. Pero isang-isa, talaga lang ang pumasok sa isip ko. Hindi ko kayang lumaki yung mga anak ko, single parent ka na nga lang isa na nga lang yung magulang nila Aalis ka pa? Hindi ko makuha isipin na lalaki yung mga anak ko nang wala ako sa piling nila. Hindi lang pera ang importante sa pamilya. So, ilan na ba yung mga istorya na nakikita natin na naging failed
yung pagiging parent nila kasi nandun sila sa ibang bansa. Yung anak na pinag-provide mo ng pera, na buhay ng marangya, pero ang layo ng connection nyo bilang magulang at anak. Yun yung ayoko mangyari sa akin. Kaya nagsapalaran ako magnegosyo sa Pilipinas. So kagaya ni Sir James, si Sir James ay kumuha ng, kung di ako nagkakamali, package B to eh. Package B Package A, nakasya sa 30 square meters. So ito, perfect na pagsimula to. Kung gagalingan ni Sir James, napakalaki ng potential nito, unlimited ang potential nito. Bakit? Kasi kung ma-maximize ni Sir James tong negosyo, mapapagyaman niya tong negosyo na meron siya, ano pipigil kay Sir James ngayon na gayahin uli yung cycle? Na ulitin uli, okay, magtatayo uli ako ng isang pang gym sa ibang lugar sa Bataan. Yung ba kaya mong gawin pag nagtatrabaho ka? Okay, ang galing kong seaman, di ba? Mag-abroad ako. Pero, may potential ako bilang seaman. Kaya ko bang i-duplicate yung pagiging seaman ko sa ibang lugar? Di ba? Hindi. Kasi iisa lang ang pwede ang katawan mo. Yung oras mo lang na yun ang pwede mong ibenta bilang trabaho mo. Di ba? Pero pag negosyante ka, kaya mong i-replicate yung success na meron ka. Kagaya ko, nagsimula ako sa 30 square meters na gym. Wala talaga akong muwang-muwang sa pagpapatakbo ng gym at hindi ko iniisip na lalaki ng kagaya ng Gym Republic Cavite City, Gym Republic Tarlac City at Gym Republic Lipa City na tagwa 1,000 square meters. Di ba? Pero pwede ko palang ulit-ulitin yung success ko doon sa maliit kong gym sa Gabahay, 30 square meters, ginawa ko sa isang 1,200 square meters, yung Gym Republic Cavite City. Pero, hindi pa natatapos doon. Pwede ko pang ulitin yun. Kaya inulit ko sa Tarlac at inulit ko sa Lipa. At patuloy kong uulit-ulitin yan hanggang sa ma-realize ko na pwede na akong tumigil. Di ba? So yun yung kaganda. Pero again, mga kapatid, kung pinapanood mo ako ngayon na nakita mo ang laki-laki ng kung ano meron ako, kailangan tignan mo rin kung saan ako nanggaling. Dahil nanggaling ako sa wala, nanggaling ako sa maliit. So lahat yan talaga pagdadaanan mo. Hindi pa pwedeng nagising ka isang araw, gusto kong maging negosyante, magnenegosyo ako at bukas mayaman na ako. Walang ganon kapatid. Walang ganon. So kailangan mo paghirapan. Yung maliit na panahon na meron tayo sa mundo, samantalahin mo yan. Dahil pag nalampasan ka niyan, kahit na anong ganda nang nasa isip mo, baka hindi mo na kayang igawa ng aksyon yan. Baka maging too late na para sa'yo. So habang bata ka pa, habang malakas ka pa, pag-isipan mo yan. So again, kapatid, pag-aralan mo, bakit nga ba yung mga kapatid natin, mga Inchik, mga Hapon, mga Koreano, pumupunta ng Pilipinas para magnegosyo, para pagyamanin ng sarili nila. Samantalang tayo na mga Pilipino, marami sa atin pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Gandang araw po, ako po si RP ng GMT po.